Kasama po natin, himayin natin ang regular mandatory savings at ang MP2 savings in flesh. Kasama po natin, Vice President ng Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund, Mr. Jack Jacinto Jr. Perfect morning, Sir Jack. Perfect morning po, Ma'am Cheryl. And as promised, nandito po tayo ngayon para talakayin yung mga benepisyo at programa ng Pag-ibig Fund sa mga nanonood at nakikinig po sa atin ngayon. By the way, good morning at magandang araw po sa inyong lahat. Ayan. So mga kapatid, kung kayo po may mga concern ukol sa pag-ibig, maaari po kayong mag-post sa ating FB page, sa Cheryl Cosim FB page, at mamaya po ay kahanap po tayo ng oras talaga. We will make time na maitanong po natin yan kay Sir Jack. So, post nyo lamang po yan sa ating FB page, Cheryl Cosim FB page. Pero puntahan ko muna to, Sir Jack, itong mga numerong hinimay ko kanina. Impressive, ha? Ayan po, magandang balita ito para sa ating mga miyembro, mga kapatid. Biruin nyo, umabot nga daw ng 160.41 billion pesos yung total savings ng Pag-ibig members. So paano naabot yung ganitong kalaking ipon? Tama po kayo, Ma'am Cheryl. In fact, inabanggit niyo pong numero for just 1 year. For 2025 po lamang at nabanggit nyo kanina yung tiwala po ng ating mga miyembro po sa Pag-ibig Fund. Iyan po ay lubos po naming pinasasalamatan at pinapahalagahan. Kaya ang ating responsibilidad sa ating mga miyembro ay pangalagaan yung kanilang iniipon sa Pag-ibig Fund. Meaning pangalagaan, ibig sabihin ay palaguin. Ibig sabihin, i-maintain namin, kailangan ma-maintain namin yung mataas na kita ng kanilang ipon sa Pag-ibig Fund. Yun po talaga, Ma'am Cheryl, yung dahilan kung ba't nagtitiwala. Isa sa mga malaking dahilan ba't nagtitiwala yung ating mga miyembro sa atin. 160 billion po yung inipon nila sa Pag-ibig Fund last year and ang voluntary pong savings dyan ay higit sa kalahati. Oo nga. Higit po sa kalahati yung kusa po nilang inipon sa Pag-ibig. And in fact, Ma'am Cheryl, this year, ngayong taon, we are set to surpass kung ano man po yung na-record na itala namin noong 2025. Dahil as of May pa lamang, 90 billion pesos na po yung nakolekta ng Pag-ibig Fund. At pagdating sa MP2, nasa around 57 billion pesos na yung kanilang naihulog. So yan po, muli po yan ay ipon ng ating mga miyembro na ipinagkakatiwala po sa Pag-ibig Fund at yan po ay ang aming pangangalagaan at higit po sa lahat palalaguin. Okay. Isa pang good news. Tumaas din kasi yung dividendo, yung dividend rates ng Pag-ibig noong nakaraang taon, nitong 2025. So gaano kataas yung ibinigay sa regular savings at MP2? At bakit mahalagang malaman ng ating mga kababayan nito? Tama po, Ma'am Cheryl. Dalawa po yung ating programa, yung pong ating regular savings at yung MP2 savings. So dalawang savings programs po yan. Yung regular savings, ito po yung hulog o kontribusyon ng ating mga miyembro na kasama po sa kanila bilang covered ng Pag-ibig Fund membership. Yung nabanggit po ninyo kanina, Ma'am Cheryl, yung pong mga private employees, government employees, men in uniform, public school teachers, self-employed individuals, OFWs. Mga voluntary members. Yan po ay covered ng universal membership coverage ng Pag-ibig Fund. At yung hulog ho nila, lalo na po sa mga employed, yung nakikita ho ninyo sa payslip ho ninyo na deduction kada buwan sa inyong sahod. Yan po yung ipon ninyo sa Pag-ibig Fund. Pera ho ninyo yan. Yan po yung inyong regular savings. At yung regular savings na yan, yung nakikita po ninyo sa inyong screen, yan po yung tumubo ng 6.62% last year, nung taong 2025. Pagdating naman po, Ma'am Cheryl, dun sa MP2 savings, ito naman yung voluntary savings program natin na open sa Pag-ibig Fund members and even retirees na dating miyembro ng Pag-ibig Fund. At ang kinita naman po nito, Ma'am Cheryl, at sa ating mga miyembrong nanonood, ayan, 7.12% noong taong 2025. At ito po yung dahilan, Ma'am Cheryl, sa palagay namin kung bakit patuloy pong tinatangkilik ng ating mga miyembro itong mga programang ito. Kasi nakikita ho nila yung balik. Nakikita ho nila yung resulta at paglago ng kanilang ipon. Napakagandang balita nito at sabi nga, ito yung ganitong kataas na collection
na lalo na yung hindi naman mandatory, mas malaki pa, it only shows talaga na pinagkakatiwalaan ng taong bayan ng pag-ibig. Kumbaga, kampante po kayo, kampante tayo, no, panatag yung loob natin na yung kahit na pakonti-konting sobra natin o yung inilalaan natin na pinagkakaingatan na makakatulong ito in the future, during retirement maybe, 'di ba? Or emergency, pwede sa emergency, alam mong may mahuhugot ka. At habang hindi mo siya kailangan, alam mong kumikita yung pera mo ng disente. Hindi lang yung natutulog or parang ipinatago mo lamang, 'di ba? Nang walang nangyari. Kasi aminin po natin, hindi mo naman kikitain yan sa bangko. Sa regular savings nyo po sa bangko. I'm not saying na huwag tayo magbangko. Pero kasi iba itong regular savings natin sa pag-ibig at saka yung MP2. Siguro the advantage also para mas maintindihan Sir Jack, ano, kasi may minimum na kailangan paghawakan ng pag-ibig yung ating iniipon. Talagang ito ba yung, kumbaga ito yung pangsubi talaga for sobrang emergency case na to. Yung sa bangko kasi natin, yan yung pang-araw-araw na come and go, ano, na gumagalaw yung pera natin. Pero kung may mga tao pa dyan na meron kayong ilalagay pa rin, sinusuksok pa rin sa ilalim ng mga damit nyo, may alkansya pa kayo, iniipit nyo kung saan-saan, siguro po mas safe na ikalap nyo na yan at ipasok na lamang po sa pag-ibig. No? Pero marami pa rin sigurong hindi nakakaintindi. Ano nga ba yung regular savings? At saka lalo na yung MP2, marami pa rin na talaga ba may ganyan ng pag-ibig? Ano ba yung MP2? So, simulan natin. Ano ba yung regular savings ng pag-ibig? Mandatory. Ito ba yung mandatory? Okay po. Tama po. Nabanggit nyo kanina, Ma'am Cheryl, yung ipon sa pag-ibig, tama eh. Yun po yung purpose nito. Para pagdating ho ng panahon ay mapaghandaan nyo po yung inyong kinabukasan dahil meron kang ipon, meron kang makukuha o mahuhugot pagdating ng araw tulad ng retirement o sa mga ganyang mga pagkakataon. Papamilya na rin, di ba? Po, Pag matagal ka nang nagtatrabaho tapos gusto mong magkabahay. Yan, tama. At mula po sa ipon ng mga miyembro, dyan ho natin kinukuha yung mga pautang natin tulad ng pautang para sa pabahay, sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Filipino program. Yes. Yung pong ating mga multipurpose loan at calamity loans. Kumbaga po ay isa tayong napakalaking paluwagan na ginawa, ang Pag-ibig Fund po ay ginawa para sa kapakanan at benepisyo ng ating mga miyembro. So una ho, talagang pinagkukuhanan yan yung pong regular savings, yung nabanggit ho ninyo, Ma'am Cheryl, no? Yung regular savings, muli po ito yung nakikita ng ating mga miyembro, lalo na po yung mga employed, no, sa kanilang monthly payslips na hulog sa Pag-ibig Fund. At ang takbo ho niyan, Ma'am Cheryl, ang kagandahan po niyan sa mga employed members ho natin, yung hulog po ninyo na 200 pesos, no? Yan po ay doble agad eh. Oo, tinatapatan ng inyong employer. Tama po, kasi tinatapatan agad yan ng inyong employer. Sa katunayan, ang responsibilidad sa pagrehistro ng isang employed individual ay nasa employer. So, kaya partners ho natin, kaakibat ho natin ng mga employers, mga kumpanya, para irehistro yung ating mga manggagawang Pilipino sa pag-ibig. Kasi nga, maliban sa pagrehistro, may counterpart. Ibig sabihin, tumubo na agad yung inyong ipon. Wala man lang pa kayong ginagawa. No? So, 200 pesos mula sa empleyado, 200 pesos sa employer, tapos yan yung ipon nyo sa pag-ibig. Diyan kinukuha, diyan nagmumula ang inyong mga benepisyo. At kada taon, Ma'am Cheryl, tumutubo. Yung pong may dividendo, yung nabanggit ho natin kanina, na 6.62% noong 2025. So yan po ang inyong regular savings. Ang kadalasang tanong, paano ko makukuha o kailan ko siya makukuha? Makukuha po ng ating miyembro yung kanilang regular savings sa mga ilang pagkakataon tulad po ng nabanggit ho natin, retirement. No? So pagdating ho ng retirement, maaari nyo na pong makuha yan, yung inyong ipon, yung hinulog ng employer at yung dividendo. Makukuha yan. Yes. Maaari din po upon maturity
ang maturity po ng regular savings ay 20 years. So oras po na ang katumbas po niyan ay 240 contributions. So pagka kayo po ay naka 240 contributions na, ay maaari nyo na pong makuha yung inyong regular savings. At ang maganda po dito, Ma'am Cheryl, dahil napakarami na rin po nating kababayan na nakikita yung kita ng ipon sa Pag-ibig Fund, hindi na sila tumitigil sa 200 pesos lang. Oo. Tinataas Tinataas nila. At maaari po yan, lalo na po sa mga employed individuals natin, pwede ho kayong lumapit sa inyong mga payroll officers at i-request. At marami pong gumagawang kumpanya nito na yung kanilang monthly na hulog sa Pag-ibig Fund ay tinataasan nila. Sa katunayan ho, Ma'am Cheryl, sa aming nakolekta from January to May, yung hulog na mas mataas sa 200 pesos, umabot na sa 4.5 billion pesos. Wow. Yung hulog, ibig sabihin talagang marami po sa ating mga miyembro yung dinadagdagan na yung kanilang hulog mahigit sa 200 pesos. Pero Sir Jack, laruin lamang natin. Kung itinaas, kunwari ako, di ba, 200 yan, empleyado ko. Gusto ko gawin nyo na pong 500 ang contribution ko. Hindi ibig sabihin yan, tatapatan ng employer ng 500. Hanggang 200 lang si employer. Opo. Okay, klaro yan mga kapatid. Nasa inyong employer po. No? Nasa inyong employer po. Kung gusto po nilang tapatan, of course, gusto po nating tapatan nila. Ngunit muli po, ang employers po natin ay nasa 200 pesos ang mandated nilang ihulog para sa empleyado. Kung gusto ho nilang taasan yan, ay nasa sa kanila po yan. Ang pinapaalala lamang po namin ni Sir Jack, kung may kakayanan kayong dagdagan, kahit na 50 pesos, 100 piso buwan-buwan, more than yung lagpas sa 200 pesos, why not do it? Hindi nyo na yan mapapansin. At the end of the day, after 20 years or retirement, ito na pala yung naipon ko. Tas yung dividendo, ganun pala kalaki. Kasi umiikot lang po yan Pinapalago nila, iniingatan nila, pinapalago nila ang inyong ipon sa kanila. Yung ipinagkatiwala po natin na pera sa kanila ay inaalagaan, hindi lamang sa pangangalagang safe yan, makukuha, pinapalago pa nila. Parang we're giving them the authority na, sige nga, palaguin nyo pa yung pera ko, yung naipon ko dyan. Ngayon, hindi lahat empleyado, hindi lahat ay covered po nito. Kagaya ko, I'm a talent, so voluntary. OFWs, ganun din ba ang turing? So, sino ba yung mga voluntary at how is it different pag mga employed? Yan. Pagka po employed, yung napag-usapan natin, Ma'am Cheryl, no? Responsibilidad, nandyan yung employer nila. Tumutulong sa pagrehistro, pagkakaltas, paghulog sa Pag-ibig Fund ng kanilang ipon, tapos may katapat pang employer counterpart. At naku, naalala ko bigla, marami pong nagtapos sa kolehiyo ngayong buwan. Papasok ko sa trabaho, no? So, yung mga bagong graduate ho natin, Ma'am Cheryl, na ngayon ipapasok sa trabaho, ito po, isang benepisyo ho ninyo ito bilang isang manggagawang Pilipino. Ang una po ninyong gagawin, payo po, Ma'am Cheryl, isang tip, bago ho kayo pumasok sa empleyo, kumuha na po kayo ng Pag-ibig membership ID number. Kumpletuhin nyo na yan. Di ba yan? Lahat ng social benefits. Pag-ibig, SSS, PhilHealth. PhilHealth. Yan, kagad asikasuhin nyo Ihanda na nila. PIN number nyo. Yan. Para hindi na kayo pag na-hire kayo on the spot, kumpleto na kayo agad. Tama po. Diba? Ihanda nyo na yan. At pagdating sa Pag-ibig Fund, maaari nyo pong makuha yung inyong ID number online via virtual Pag-ibig. So, balik ho tayo. Pagdating naman po sa mga voluntary, self-employed. Ito po actually ay Ma'am Cheryl, covered po ng batas. No, kasama po sila sa universal membership coverage ng Pag-ibig. Sa katunayan, pagka ang isang manggagawa ay kumikita ng 1,000 pesos, at least 1,000 pesos per month, sakop na siya ng Pag-ibig Fund membership. At para humadaling mag-ipon para sa ating mga self-employed individuals, professionals, at mga OFWs, ay marami po tayong collection partners. Para doon po sila maaring maghulog ng kanilang monthly na Pag-ibig savings. No? 400 pesos po lamang yun dahil 200 pesos
200 pesos yung inyong hulog, 200 pesos bilang sarili mong employer dahil ikaw yung employer ng sarili mo. So 400 pesos yung hulog. At muli, yan ay magagawa through many collection partners ng Pag-ibig Fund. Kung okay lang pong banggitin, Yes. tulad ng GCash, Maya, AUB at iba pang mga collecting banks natin. At ang isang tip ho dyan, pwede ho kayong maghulog ng, kung kaya naman, pwede po kayong maghulog ng 3 buwan. Pwede hong maghulog ng 6 months o pa-advance para ho masulit nyo yung, kung may transaction fee, masulit nyo yung remittance o yung paghuhulog sa Pag-ibig. Automatic na yon, Sir Jack, na kunwari ako, kunwari, ang inihulog ko ngayon ay 2,000 pesos. Automatic na yon, nakukompute ng Pag-ibig na ihahatiin niya ng buwan-buwan yon. Pagka po ganyan, Ma'am Cheryl, doon sa ating Kung involved, pamamaraan, papipiliin kayo kung meron ilang doon. buwan, kung ano yung kino-cover nung hulog mo na iyon. So, for example, ang gusto mo ay 1,000 a month ang ihulog sa Pag-ibig Fund. So, ang ilalagay nyo doon ay para sa 2 buwan. Pero kung gusto ho ninyong spread yun dahil 400 pesos a month, so for 5 months yung balak nyong ihulog, or for 6 months, kayo po yung magdidikta nun. Ayun naman pala. Pero yan ay para hindi na rin ho kayo maabala o hindi nyo na makalimutan yung inyong paghuhulog sa Pag-ibig. Maaari po nyong gawin yan ng multiple months. Sa mga bank, I'm not sure yet with Maya because I'm a Maya user, ay kung pwedeng iset yun ng monthly debit para hindi nakakalimutan. Maganda yan. I think may mga bangko, I don't know kung may iba kayong partnership with the other banks, but there are banks kasi na pwede mong iset up yon nang iset sa bank na monthly sa ganitong araw, babawasan ako na ito yung mga kailangan kong bayaran. Na may naka-schedule na siya. auto-debit arrangement. Kumbaga, yan auto-debit ay arrangement. Opo. Hindi po yan sa Pag-ibig, but that will depend doon sa partners po ninyo, Tama no? po. So yan, 400 pesos din. Okay. Pwede nyo pong i-monitor yung inyong mga hulog. Lagi po naming inuulit-ulit dito na mahalaga, sana lahat tayo ay nakapag-download na ng eGov app, super app. Parang may ganun sila, eGov super. eGov.ph. Oo, yung app po na yan, nandyan lahat, halos lahat na, or maybe lahat na po ng government agencies. You'll get to monitor yung inyong inihuhulog sa Pag-ibig, kung updated sa SSS, maging sa PhilHealth. Maging sa MP2 savings, makikita. Ay, makikita na rin yung may MP2. Mamaya pag-usapan natin yung MP2 dahil napakagandang dyan ipunin din po ang ating mga pera. Pero ito, kailan maaaring ma-withdraw ng isang miyembro yung kanyang regular savings? Sabi nyo, 2 options lang. When they retire at 60, or kung mas mauuna yung 20 years na pagtatrabaho at kailanganin nyo. Yun sana eh. Pag kailanganin nyo lang, pag nagka-emergency, tsaka nyo lang galawin. Pwede. Yun, dalawang yun. Yung dalawang kadalasang pamamaraan. Yung iba mayroon pang ibang dahilan pero ayaw nating namang mangyari. Tulad ng disability, no, yung pagkakatanggal sa trabaho dahil hindi niya nakaya dahil for health reasons. So pwede. Yan yung mga dahilan. Kung sakaling pumanaw yung miyembro, ay matatanggap yun ng kanyang pamilya, yung kanyang ipon. So yung mga ibang mga pamamaraan na ayaw naman natin, pero kadalasan ang ipon, yung regular savings upon retirement. Anong edad yan? 60 para sa mga private individuals. At upon maturity, muli after 20 years. That's good. Hindi lang pala yung pag nag-20 years na nag-mature ng after 20 years or pag nag-retire. Just in case magkaroon ng emergency, hindi maiipit yung pera nyo. Diba? Yes. Basta ma-justify or mapakita lang na kailangan po namin yan. Malaki po yung pangangailangan doon sa naipon ko. So yun, pwede po. But of course, may proseso yan. Pero pag mga ganon, baka naman 1 taon abutin bago i-release yung, yung for ating any emergency. yung pagpoproseso ng ang tawag dyan ay claims of Pag-ibig savings claim. Ay, kaya namin yan ng 1 linggo, Ma'am Cherry, para maibalik dun sa miyembro. So, para panatag po kayo. Panatag kayo. Okay, isa sa mga concern,
pag nawawala ng trabaho, humihinto ng paghuhulog. So, pansamantalang tumigil sa paghuhulog. Ano yung mangyayari daw sa kanilang ipon? Mawawala ba ito? Mananatiling ligtas? Okay. Mananatiling ligtas Mm. at patuloy na kumikita. Kaya kung kaya naman, no, kung sakaling umalis sa trabaho yung miyembro, ah, kung kaya naman ay ipagpatuloy nila yung paghuhulog nila sa Pag-ibig Fund. Diyan papasok yung pagiging voluntary member. Ayun. Oo. So, pwede, sir, kung dating empleyado, pero ayaw mahinto, or may kakayanan naman, or minsan palaktaw-laktaw, pwede pa rin mag-continue. Pwede. Oo. In fact, may mga kwento tayo na pagka magke-claim na ng kanilang ipon sa Pag-ibig Fund, tapos may period sa kanilang paghuhulog na hindi sila nakahulog dahil umalis sa trabaho o naging self-employed sila, tapos nakikita nila pag kiniklaim nila yung ipon nila, Ma'am Cheryl, na ay tumutubo pala ng ganito yung ipon sa Pag-ibig. Sana pala hindi ko tinigil. So marami po tayong kwentong ganyan. Kaya po ang pinapayo natin, kung kaya naman, kung may kakayahan naman, ay mag-ipon. Ipagpatuloy yung pag-iipon sa Pag-ibig Fund dahil yun nga po ay ligtas yung inyong ipon at kumikita. Yun po yung pinaka maganda po sa ating programa, yung kinikitang dividendo nito kada taon. Kahit may 1 taon, 2 taon kayong hindi nakapaghulog. Kunwari, nakapaghulog kayo ng 10 taon, tapos nahinto, no? Hindi kayo nakapaghulog ng ilang taon, 2, 3 taon. Huwag ko kayong mag-alala dun sa hinulog nyong 10 taon, nandyan lang yan. Nandyan yan, Patuloy opo. din yang kumikita kung hindi nyo ginagalaw. Tama po. Ano po? Tapos, and then, may kakayahan na kayo ulit kahit na after 3 years, 5 years, or 10 years man yan, gusto nyong ituloy. Diba? Kahit 20 years man yan, gusto nyo pa rin ituloy. Pwedeng-pwede. Maaari po. Pwedeng-pwede pa rin. Ano ang tanging gagawin na lang? Ang pinaka Pag ganon. ang kailangan po nating tandaan ay yung Pag-ibig membership ID number. Yung Aha. inyong Pag-ibig membership ID number, dahil pag yan ay alam ho ninyo, maaari po kayo maghulog anytime. Pwede pong online via yung pong online service ho natin, yung virtual Pag-ibig, o kaya naman doon sa ating mga collecting partners tulad po ng nabanggit natin, GCash, Maya, and mga accredited banks. Ganun lang kasimple. Opo. Ibig sabihin, active na naman kayo. Tama po. Aba, hindi nyo na pala kailangang pumunta pa sa kahit saang opisina po ng Pag-ibig. Basta maghulog lang kayo ulit doon sa, of course, dapat kailangan alam nyo yung inyong Pag-ibig number. Ganun lang, kasimple. Kaya again, ito na naman ako, ini-encourage ko lahat po tayo ay sana i-download po natin ulit ang eGov Super App on your phones. Kasi na-appreciate ko kasi. Maganda Noong po siya. una, Opo. Oo. kaya ako lang natutunan yon kasi when you travel, doon ka dadaan, 'di ba? Yung travel yung mga travel forms na kailangan mong fill upan. Tapos and then habang naghihintay ka ng flight mo, ina-explore mo, ang dami. Nakita ko doon kung updated yung ibinabayad ko sa SSS, sa Pag-ibig, sa PhilHealth, at marami pang mga ahensya. So, please, do download that. Malaking bagay po yan sa inyo. Hindi nyo na kailangang gumawa ng notes na ito ang Pag-ibig number ko, PhilHealth number ko, SSS number ko, nandun na siya lahat eh. And of course, your national ID, it's there. Nandun na po lahat. Okay, kung gustong magdagdag, dito po, sa ating pagbabalik yung MP2 ang pag-uusapan natin. Pero doon sa 400 ang minimum, diba? Kung gustong magdagdag, may minimum ba dagdag? Wala naman. Sa regular savings Wala po? naman. Sa katunayan, Or max? Na pwede? ang talagang pinopromote natin at ayon sa mandato natin talaga, Ma'am Cheryl, sa mga nanonood, i-promote yung pag-iipon sa ating mga miyembro. Sa katunayan nga, pag ang kadalasang sweldo dyan, pag naging habit na, hindi mo na mapapansin kada buwan. Kung pag nasanay ka ng maghulog sa Pag-ibig ng say 500 pesos o 1,000 pesos, pag naging habit mo yan at napakagandang habit nun, hindi mo na mapapansin yan dahil kasama na sa, kumbaga, kasama na, kumbaga, sa cash flow mo yan. So, kumbaga, nakaset ka na kada buwan yan ang hulog ko sa Pag-ibig. At yan ang ating pinopromote.
na itaas nila yung kanilang hulog sa pag-ibig dahil yan ay benepisyo nila. Pagdating ng araw, ibabalik sa kanila, may tubo pa. At habang sila ay miyembro, ay yan ang pinanggagalingan ng benepisyo nila. Maaari silang makapag-housing loan, maaari silang makapag-cash loan mula sa kanilang ipon sa pag-ibig. Punta naman tayo dito sa usapin ng MP2 savings. Gaano na karami sa mga miyembro ang nagdagdag ng MP2 savings? Ang total active membership ng Pag-ibig Fund ay nasa 17 million. Ibig sabihin po niyan, Ma'am Cheryl, ito yung mga miyembro na aktibong naghuhulog sa Pag-ibig Fund. At mula riyan, around nearly 2 million members ang may MP2 savings. Pero feeling ko, kasi ito i-consider natin, 'di ba, na isa sa pinakasikat na savings program po ng Pag-ibig, ito ngang modified Pag-ibig 2 savings. Pero siguro kailangan lang nilang mas makilala, mas alam, kasi meron pa rin akong naririnig na parang ano nga ba? Talaga ba may ganun ng MP2 savings? Though I have friends also na mga na-offeran ng early retirement at part of that, half of it, talagang inilagay nila sa MP2 savings. Dahil alam nila magtatrabaho pa naman sila eh. So, ayaw nilang nandun lang sa bangko. At saka ang thinking nila is, magagalaw ko lang to. Actually, talagang yun yung long-term goal eh. Yung hindi magalaw hanggang mag-retirement, or pag nahanap na nila yung gusto nilang bilhin na bahay, 'di ba? Or na unit or lupa, ganoon. So, ayaw nilang ma-touch. So, they really put it sa MP2 savings. So, what is MP2 savings ba talaga? Itong MP2 savings, muli, ang mandato natin sa Pag-ibig Fund, ang mandato namin sa Pag-ibig, promote savings. Dapat bawat manggagawang Pilipino may ipon at may ipon sa Pag-ibig. So, maliban sa regular savings na tinalakay natin kanina, pag ikaw ay isang miyembro na may hulog sa Pag-ibig Fund, maaari kang mag-open ng MP2 savings account. Ngayon, ano tong MP2 savings account? Una, voluntary program siya sapagkat ito ay open sa members na again, na may active na Pag-ibig regular savings. When you say active regular savings, as in kailangan monthly ay nagbabayad? Or kung kunwari ako, dati na ako naghulog, nakapaghulog ako ng mga 5 years, 2 years na hinto ako, naghulog ako ngayon ulit sa regular savings ko. Considered na ako active, Pwede diba? na. So, Tama. pwede lang mag-open ng MP2? Tama. Ganon kabilis? Tama. At ganun din para sa mga bagong miyembro natin. Oras na mayroon silang active na regular savings, pwede na silang magbukas agad ng MP2 savings at maghulog na. May ano yung diferensya nito sa ating regular savings? Ang una sa lahat, mas mataas yung kinikita niya. Kanina, pinakita natin yung dividend. Lumagpas ng Lagpas 7%. ng 7% noong taong 2025. Mataas na yung kita ng regular savings ng Pag-ibig Fund, pero mas mataas pa itong sa MP2 savings. So, isa yun yung dahilan. Pangalawa, Ma'am Cheryl, mas maikli yung maturity period. No? So, yung ating regular savings ay 20 years, yung maturity period. Ito ay 5 years ang maturity period. Kaya ginagawa siyang maraan para paghandaan yung mga plano ng ating mga miyembro. Unang kwento na dyan, yung paghahanda para sa kolehiyo ng iyong anak. So, iyan yung sa mga dahilan kung bakit nagbubukas ng MP2 savings. At napakadali. At pangatlo, napakadaling mag-open. Ayun. Paano ba mag-o-open? Paano magsisimula? At paano mag-a-apply po para sa MP2? Sino-sino yung, kanina sinabi nyo na, basta active member ka, no, doon sa paghuhulog mo doon sa regular savings mo, ay pwede ka nang ma-qualify na mag-open ng MP2 account. But how can we open Yan, yan yung nakikita namin, Ma'am Cheryl, na dahilan kung bakit marami ding nag-iipon sa MP2 savings. Kasi madali eh. Kailangan mo lang yung iyong Pag-ibig membership ID number. Okay. Kaya sinasabi natin gaano kahalaga yung MID number ng Pag-ibig. Pagka meron ka niyan, maaari kang pumunta sa virtual Pag-ibig, yung online service natin. Tapos doon mismo, maaari ka nang mag-open ng account. Bigyan mo lang kami ng isang araw para ma-validate yung inyong yan, tama po, Ma'am Cheryl. Meron po si Ma'am Cheryl na virtual Pag-ibig.
So pumunta lamang, mukhang nag-online demo si Tinitignan ko eh. Oo. So yan, through virtual pag-ibig, nandiyan yung pag-open ng MP2 savings, and the following day may MP2 savings account number ka na. So gamit yung MP2 savings account number na yun, maaari ka nang maghulog sa MP2 savings. At ang hulog sa MP2 savings, 500 pesos. Minimum. Kada hulog, minimum of 500 pesos kada hulog. Kung kailan ka merong panghulog, ay maaari mong gawin. So, anong ibig sabihin yan? So, nag-open ka ng MP2 savings account this month, naghulog ka ng 500 pesos, dahil may extra ka, pwede. The following month, medyo gipit. So, pwedeng hindi ka muna maghulog. Hindi magiging problema yan. Pero the following month, merong malaki-laking natanggap. Ay pwede kang maghulog ng mas malaki. Higit pa sa 500 pesos. So, ganun ka-flexible, ganun kadaling mag-open, at ganun din kadaling mag-ipon sa MP2 savings. So, minimum of 500 lang pala. Paano kasi parang yan yun, diba, yung Sir Jack, yung yung sobra, ilalagay mo sa MP2 savings. Wala ako ngayong buwan. Parang last month nakapagbigay ako, this month wala ako. Yan ba ay parang regular savings na sana ideally ay dapat buwan-buwan talaga naghuhulog? Hindi. Sapagkat ganun kadali. Isa yun sa mga magandang features ng MP2 savings, Ma'am Cheryl. Dahil, yun nga, nabanggit ko, kung ngayon maluwag ka, pwede kang maghulog ng 500 or higit pa sa 500 pesos. Kung the following month, medyo gipit, kulang sa budget, pwede mong pagpaliban yung paghuhulog sa MP2 savings. Tapos the following month, may pera na uli, may extra, ay pwede kang maghulog uli. For as long as kada hulog ay at least 500 pesos ang iyong hulog. Ang pinakamahalaga lang, hindi ka rin pumapalya doon sa regular savings mo, mga kapatid. Kasi naintindihan natin na minsan nagamit mo yung 500 na dapat sana sa MP2 savings. Ang lagi nating goal, wag tayong kakaligtaan na yung monthly natin sa ating regular savings. Paano kung parehong hindi nasabay na nahulugan that month? The following month kaya. Pwede yun. Pwede. Alam niyo, Ma'am Cheryl, napaka-considerate naman ng sa dami ng may MP2 savings, ang dami na akong narinig ng mga tips at diskarte na pagka naikikwento sa amin ng MP2 saver or nung mismong employer, napapaisip ko, ang galing ng ginagawa ninyo Ang isang kwento diyan at ang pinakamaganda riyan ay sana ay maisama siya dun sa payroll system ng kumpanya. Oh. Lalo na sa mga Kasama employed nga ba? individuals. Hindi pa. May mga iba hindi dahil pinoprogram nila sa kanilang mga payroll system. Pero yan ay maganda para kumbaga inaka-program na kada buwan for employed individuals yung paghuhulog nila ng MP2 savings. Sabi ko nga kanina, di ba, pagka naging habit mo na yan, hindi mo na mapapansin yun Kasi kasama na yan sa monthly budget mo o monthly cash flow mo. At may magandang kwento pa. May mga employers, Hunyo na, malapit nang magpasko. Malapit na no? Dahil may mga employers din akong nakakausap na yung MP2 savings, ginagawa nilang benepisyo pagdating ng Pasko. Kumbaga, imbis na ibibigay ng cash yung kanilang mga benepisyo tuwing Kapaskuhan o kahit even mid-year, nagbibigay sila ng benepisyo o extra na bonus sa kanilang mga miyembro. Maging papremyo pa nga sa mga parties, Ma'am Cherry. Ginagawa nila na ang premyo ay mag-o-open tayo ng MP2 account mo at ang premyo mo ay yung unang hulog sa MP2 savings. So, nagiging ganyan yung mga kwento pagdating sa MP2 savings dahil yun nga, ay magandang magkaroon ng ipon sa ganitong programa na ligtas at kumikita ng competitive. Yung sabi nyo kanina, Sir Jack, 500 yung minimum. May maximum ba? Baka mamaya bigla akong manalo sa loto Doon ko ibubuho sa MP2. Anong maximum natin? Opo, ang ating maximum MP2 savings kada miyembro
ay 20 million pesos. No? Kung sakaling ang isang, may nagtatanong din. Multiple, Cherry, pwede ba paano yun? kung ano? Oo, tama. Paano kung ang isang miyembro, may gumagawa nito may multiple MP2 savings sila. Pwede. Pwede kasing more than one account. Kasi kung aga, itong MP2 savings account ko ay para to sa kolehiyo ng anak ko. Itong isang MP2 savings ko para sa ibang plano ko in the future. No, so gumagawa sila ng multiple MP2 savings accounts. Pagdating sa maximum, basta't for one individual, basta't pag pinagsama-sama yung mga accounts mo, dapat hindi lumagpas ng 20 million pesos. So per individual yung maximum na So, yan. makakagawa ka lang ng another account kung naka-max ka na ng 20 million, hindi naman. Hindi naman. Basta't pag yung maximum na yun ay patungkol sa pag-inad natin. Kung magkano yung pwedeng ihulog ng isang tao sa MP2 savings. Yun yung maximum. Oo. Kung kunwari, 3 ang anak ko, di ba meron yan yung mga trust fund, pero hindi ko naman ma-afford yung trust fund. May minimum dyan eh. Kunwari, sabi mo pwede multiple. Kunwari, pwede ba yung klaro yun na ito para kay anak number 1, number 2, number 3. Tapos monthly, lalagyan ko yan ng tigi 1,000 buwan-buwan. Pwede ba yun yung MP2? Ay, naku, Ma'am Cheryl. Maraming gumagawa niyan. Wow. Oo, maraming Kasi, gumagawa you know, niyan. just in case, wag naman may mangyari din sa parents, klaro din ba, pwede bang iklaro doon sa pagbubukas ng MP2 accounts, several accounts, na just in case, di ba may mga beneficiary yan or pag may nangyari, kanino pupunta? Or automatic yun dapat sa pamilya? Or pwede kong sabihin na, hindi, itong una to sa panganay ko, yung pangalawa sa pangalawa ko, yung pangatlo sa pangatlong anak ko. Pwede, nasasaad ba yun sa... Pagdating sa, wag namang mangyari. Oo, wag naman. Mangyari. Kung sakaling ganun ang plano nung MP2 saver, yung claim ng MP2 savings, maging nung regular savings sa Pag-ibig Fund, next of kin yun, Ma'am Cherry. Pero pwede siyang gumawa ng Special. ibang kasulatan Oo. para dun specific na kung sakaling may mangyari sa kanila, itong account number na ito ay para kay anak number 1, anak number 2. So in fact, din yung mga pagdating sa tuition o pagpahanda sa kolehiyo, Yes. yun yung madalas naming nagiging Oo. na ito na yung sineset niya para sa kanyang anak dahil in 5 years magiging Yes. college na tong si panganay. So nagsisimula na siya ngayon Oo. pa lang. Tapos may isa pa siyang MP2 savings after another year kasi yung kasunod sigit ng susundan. anak, yun naman so yun yung mga pamamaraan, pag-iipon para paghandaan yung kinabukasan. Tinatanong din, Sir Jack, tax-free ba yung dividends at withdrawal sa MP2 o may deduction kapag kinuha na rin ang ipon? Wala po. Yung pong binabanggit natin na Nice. dividend rates at return rates, neto na po yan. Wala pong bawas. Wala rin pong account maintenance fee o anumang mga fees involved dyan. Pera ho nyo yan at yan po ay buunin nyong matatanggap. Yung maturity po ng MP2, sabi kanina ni Sir Jack, 5 years. Kung di ko naman kailangan, pwede bang hindi ko i-withdraw? Ay, opo. Sa katunayan, ang MP2 savings natin, nagsimula ito 2011, 2012. So marami na po sa ating mga MP2 savers. Pwede bang paikutin Yung, ko? ang ginagawa ho nila, kung hindi man nila kinukuha lahat, may iniiwan. Oo. Para tuloy-tuloy yung pagkita. At ang isang feature ho ng MP2 savings, kung gusto ho ng miyembro, ay yung kanyang ipon, ay yung kanyang kita, yung pong returns ng kanyang MP2 savings, pwede niyang matanggap yearly. So hindi mo na kailangang tanggapin na hindi mo na Yung kailangang dividendo. hintayin Kung na gusto- after 5 years tsaka mo matatanggap yung kinikita. Pwedeng okay. ang piliin, ang tawag diyan sa mga nanonood at nakikinig, annual payout. Annual So yun yung specify ho ninyo, i-check ho ninyo yung annual payout para kada taon ang tanggap ho ninyo ng kita mula sa inyong MP2 savings. May tawag dyan yung aming CEO na si Manang Malen, Lodi, no, living on dividends. Lalo na ho sa mga retirees. Totoo yung sinabi niyo, Ma'am Cheryl, yung 2 million, 1 million, parang mabilis lang ho yan. Sa isang iglap, hindi mo ma-realize na nasa na yung retirement fund ko. So marami pong at pinapayagan po sa atin na yung pong mga retirees, pensioners na dating Pag-ibig Fund member
ay makapag-ipon sa MP2 savings. Para safe, dito ho niyo ilagay. Tapos ang piliin ho ninyo, annual payout, para yung dividendo, taon-taon ho ninyong matanggap at doon nyo na lang ho paikutin ang inyong budget. Ano po yan? Yung after na ng maturity muna? Or kahit nasa first year pa lang, pwede Sa na? first year pa lang. Hindi mo na kailangan hintayin yung maturity. Hindi na, oo. So, Oo. pag nag-open ka ng MP2 savings, 5 years yan. 5 years nakalock yung iyong ipon. Pero pwede mong checkin muli yung annual payout. Oo. Para next year, pagka nagdeklara ng dividendo ang Pag-ibig Fund, ay yung kita ng iyong MP2 savings, patanggap mo na agad for the first year. Tapos every year thereafter, matatanggap mo. Bakit daw ganito kalaki yung dividend? Saan ba ini-invest ng Pag-ibig yung pera ng mga miyembro? Ay, magandang tanong yan, Ma'am Cheryl. Dahil yung kita ng Pag-ibig Fund ay nagagawa natin yan dahil na rin sa suporta ng ating mga miyembro. Dahil yung ipon ng mga miyembro sa Pag-ibig Fund, yan yung ginagamit natin para ipautang sa ating mga housing loans, multipurpose loans, sa ating mga programang pautang na programs. Mahalagang yung mga loan programs natin ay nababayaran ng ating mga miyembro on time. Sapagkat mula diyan ay nandiyan yung kita ng Pag-ibig Fund. At yung kinikita ng Pag-ibig Fund, yan yung pinaghahati-hatian ng ating mga miyembro bilang dividendo. So, diyan ang gagaling yung kita ng Pag-ibig na siyang nagiging dividendo o returns ng regular savings at ng MP2 savings. Ay, ang dami nagtatanong. Ulit daw, paano makaka-avail ng MP2 savings? At pwede rin bang online daw yung pagbabayad nito? Ayun po, go ahead. Online, yes. Sa Virtual Pag-ibig, i-google nyo lamang po yan. Makikita nyo po yan, Virtual Pag-ibig. At makikita ho ninyo doon ay yung Be a Member na button. I-click ho, i-tap ho nyo yan. After tapping that, nakalagay dyan, Apply for MP2. So yan na. Online na ho ang inyong pag-a-apply. Kailangan lang meron kayong Pag-ibig membership ID number. Kinabukasan, matatanggap nyo na ho ang inyong MP2 savings account number. Nagsisimula ho ito sa 5. So, yan yung account number ninyo. Yan, pwede nyo na hong gamitin yun, Ma'am Cheryl, sa paghuhulog sa inyong MP2 savings through our collecting partners such as GCash, Maya, and other collecting partners. So,